nagdaan din sa hirap ang pamilya namin. Malaking challenge ang pinasok ko noon. Yung panahon hindi natin maibabalik na pagka lumipas na. Kaya nagmo-monitor tayo talaga ako, hindi ako makatulog. Nakita natin sa sobrang hirap, yung pumapasok sila sa mga illegal. Mabuhay and welcome sa unang episode ng Diskurso Podcast. I'm Rico Bautista, ang inyong kadiskurso and your host for today. With me is the man of the hour, the 24/7 Mayor of Bacoor City, Cavite, no other than Mayor Strike Revilla. Welcome, Mayor, and magandang araw sa iyo. Kumusta kayo? Magandang araw, Rico. At siyempre, magandang araw sa ating mga kababayan. Nandiyan at nakikinig at nanonood sa atin. Mayor, pwede mo bang ikwento sa amin ano ba yung ginagawa ninyo tuwing Pasko at yung inyong pamilya? Ano ang naging tradisyon ninyo dyan? Alam mo, namulat kami at early stage talaga na ang pamilya namin through my dad and my mom, Daddy Ramon and Mami Sena, na talagang yung pagbibigay sa tao. Kasi parang ito yung blessings mo. You have to share your blessings. We started that during the time na magpapasko sa amin, no? Kasi naghirap, alam mo, nagdaan din sa hirap ang pamilya namin. Hindi mo kami ganun kayaman nung araw. Hanggang sa magkaroon ng pagkakataon ng aming pong ama na makilala sa isang pelikula, yan yung kanyang Nardong Putik, di ba? So that time, doon kami nagkaroon ng pagkakataon na may share namin blessings. Every December na yan. No? Ang aming ina, nangunguna yan, na mamimigay ng pamasko, bigas, may pera, binibigay sa ating mga kababayan. And as times goes by, naipasa sa amin kakapatid. At ngayon, nakakatuwa. Dahil naipasa na namin to sa next generation. Wow. Mga pamangkin ko na rin nandiyan dyan ngayon. So natutuwa rin naman tayo na mabubuhay yung sinimula ng aming mga magulang para ma-share yung blessings sa atin. Mayor, para lang po sa kaalaman ng lahat, sino nga po ulit ang inyong tatay? Ako, siyempre, ang ating pong legendary, ang ating pong aksyon ng masa, siyempre, si former senator at actor, siyempre, director, scriptwriter, ang dami pa, producer, Ramon Revilla Sr. Okay. So, siyempre, alam po natin ang kanyang contribution sa ating bansa, no? So, at pati sa ating mga kababayan at lalo na rin sa larangan ng pelikula dito sa Pilipinas. At siguro, Mayor, yung gusto ko ring malaman, so, bakit nga konsihal yung tinakbuhan mo noon? So, bakit hindi ka, yung tatay mo, senador, nung panahon na yon, sa pagkakaalam ko, Yes. yung kapatid mo, so I think vice governor siya during that time. Yes, we started at the same time Yeah. ni Kuya Bong. Okay. We started at the same time. He ran for vice governor. At ako, nahimok na akong tumakbo rin na konsehal ng Bacoor. Na feeling ko that time kasi na naging senator ang aming ama, walang representation dito sa bayan namin, ng aming pamilya. And marami ako nakikita that time na dapat ma-improve tong bayan na to. Talagang napag-iiwanan na talaga. Sabi ko nga, kailangan tingin ko baka in my own little way. Although, for me, kasi talaga, hindi ako talaga, hindi ako exposed sa mga tao. That's why kung makikita mo yung buong pamilya namin, sila lahat exposed sa pinilakang tabing o sa pelikula. Lahat halos sila. Ako lang ang hindi. Kahit Malaking pwede ka bagay. rin maging isang sikat na artista. Ako hindi. Yun nga Mabuti na lang. Dito na lang ako. Mas tingin ko kung magiging kompetensya ko pa yung kapatid ko doon. So, but for me, I'm happy where I am now. No? But still, ito pala yung tingin ko, ito yung calling sa akin. Na Okay. hindi ko sinasadya yung pagtakbo ko rito. Okay. Napakaganda po ng rason kung bakit kayo ay tumakbo bilang umpisa konsehal at hanggang ngayon nga ay naging mayor na nitong Bacoor City. So Mayor, para siguro rin lang sa kaalaman ng ating mga nanonood, pwede niyo po bang ibahagi sa amin, ilan ba kayo sa pamilya ninyo? So ngayon, ang mga anak ninyo. Oh, okay. Ako, sa pamilya namin, we're siyempre, dalawa po yung anak namin, ni Shay. And then, tayo po siyempre, ngayon naglilingkod, second term, nagre-re-elect tayo second term na mayor. Actually, this is my fifth term as mayor. Okay. So, I started 1995.
when I was got elected as councilor, Hmm. municipal councilor that time. And then I ran for board member. The board member tayo ng dalawang sunod. Naging presidente ako ng Board Members League ng buong Pilipinas. Okay. Mhm. And then and after that, nagpahinga ako ng 3 years. Yun, na-appoint tayo sa PCSO, naging director tayo ng PCSO. So, public service pa rin. Yeah. Hanggang sa nagkaroon ako ng radio program. Mhm. Meron tayong radio program sa DCRS dati. Every Saturday. And yun, tumutulong din sa tao. And after that, yun pa, doon na tayo nag-start ang pagiging mayor natin. Hanggang sa ma-elect ako yan noong 2007. Yeah. So Mayor, kayo po ay isang haligi ng tahanan, kayo Yes. po ay nangunguna sa inyong tahanan, tatay sa inyong mga anak, pero tatay din kayo dito sa Bacoor. So, sino po ba talaga si Mayor Strike bilang tatay ng inyong mga anak, tatay ng inyong tahanan, at tatay nitong mga taga Bacoor? Paano po ninyo nababalanse ang pagiging haligi ng inyong tahanan at haligi ng city ng Bacoor? Mahirap din talaga. Sometimes talaga, lalo na yung unang mga term ko, talaga medyo nasakripisyo ko yung pamilya. Although, I got married at the age of 40. So, 2010. Okay. So, mayor na ako noon that time. Pero yun, at least nagsisimula kami mag-asawa. Medyo second term ko ng mayor. Okay. Kaya talaga, pero talagang for that, syempre yung first 9 years ko, medyo talagang sakripisyo. Kasi hindi biro rin ang mag-handle ng isang bayan. Na munisipyo, that time, convert natin into city, ang Bacoor. So maraming problema talaga. Yung basura, traffic, sobrang traffic. So maraming challenges. Pero I try to, syempre time management lang talaga eh. Hindi pwede natin kalimutan yung ating pagiging ama, diba? At pagiging asawa. No? Syempre talagang kailangan bigyan may time din. As much as possible. No? Lalo na ngayon, na medyo lumalaki na yung mga bata. Kailangan talaga magbigay ng time. Kaya ako, hanggat maaari, gising ako maaga, inahatid ko yung bata Okay. sa school. Kasi nakita ko na yun, may namiss akong panahon sa isang anak natin na dapat mahirap ibalik ang panahon eh. Totoo nga po yan. Diba? As we get older, talagang yung panahon ang hindi natin maibabalik na pagka lumipas na. So, ganun din sa paglalaki ng bata. And, ayun, yung challenges, no? Parehas halos din ang pag-handle ng pamilya. Ng pagkakaroon ng asawa at syempre, pag-handle din dito sa pamumuno bilang mayor ng Bacoor. So, at doon po sa puntos na yon, so ano po ang sa tingin ninyo ang bilang isang tatay at bilang haligi ng tahanan, ang ginagawa nyo rin para makapamuno dito sa Bacoor? Halos parehas din eh. Siyempre may budget ka. Siyempre yung budget mo, hindi mo na pwedeng gastusin lahat yan. You have to manage it. Siyempre pamilya ganun din eh. Hindi ka pwede gastos ka ng gastos, ang kinikita mo mas maliit. Diba? So ganun din. Ganun din naman sa pag-handle ng isang bayan. You have to, siyempre, titignan mo yung budget. Hindi ka pwedeng gastos ng gastos din. Kailangan titignan mo kung anong kayang kitain lang ng bayan for the year. Then, kailangan ma-achieve mo yun. Para at least magawa mo lahat ng proyekto mo. So, when I handled, talaga medyo mabigat. Dahil nung una nating maliit pa ang budget ng Bacoor that time. Kaya, through the years yun, napalaki natin hanggang sa ma-convert natin into a city. Lumaki siya. As lives go on, talagang in-improve natin talaga. So, kung mataas yung kalidad. No? But, syempre, kailangan parating guide natin, siyempre, ang Panginoon, kahit sa pamilya. Tama po yan. No? So, and congratulations for what you have done so far dito sa Bacoor at pati sa inyong pamilya. At tama po kayo, no? Siguro sa lahat ng ginagawa natin, talagang ang Panginoon kaagapay natin. No? Kailangan natin. Yan ang kailangan natin sandigan. Anyway, dapat lahat ng ginagawa natin, nandoon siya. At siguro, Mayor, parang gusto ko rin malaman, paano nyo mabinabalanse yung inyong personal na buhay, sa professional na buhay, at sa political na buhay? So, meron po ba kayong pwedeng ibahagi sa amin kung paano nyo binabalanse yan? Medyo mahirap eh. Pero siyempre, hindi naman 8 to 5 ang trabaho ko eh. Although ang gobyerno open 8 to 5. Pero there are times na siyempre, we have to, andyan yung gabi, hanggang madaling araw, lalo na pagka may mga kalamidad tayo.
Yan, nagmo-monitor tayo talaga ako, hindi ako makatulog. Mhm. No? Kaya yun naman yun. But for me, at least, I'm thankful syempre sa pamilya ko, sa asawa ko rin, na very supportive sa akin. Mhm. No? Alam nila na yung trabaho ko medyo mahirap dahil we have around 700,000 na populasyon na umaasa sa atin. Although hindi natin kaya ibigay lahat. Mhm. No? Pero we're try my best na makapag-deliver, no, ng maayos at mabilis na serbisyo sa ating mga nasasakupal. Yeah. So siguro Mayor, kung mga nakikinig sa atin, nanonood ngayon, parang curious yan. Ano ba yung a day in the life of Mayor Strike? Pwede mo bang i-describe sa amin kung anong oras ka ba nagsisimula ng umaga mo at pagtapos? So, how does your day look like? Ako, paggising sa umaga, syempre, una, ayusin natin muna yung sarili. Mhm. No? Dadasal muna tayo. And then after that, syempre, yan na yung pagkasikaso na asikasuhin ko na yung bata. No. Hanggang sa mahatid ko siya. Tapos doon ako mag-aasikaso sa sarili ko hanggang makapasok naman ako Okay. sa City Hall. Mhm. And syempre, nandiyan na rin mga messages from the start to start my day. Mhm. I get so much texts kasi maraming report sa akin. Yeah. Lahat halos ng department natin nagre-report sa atin Mhm. through Viber na talaga namang very efficient. Nakita natin ang talagang yung pag-handle. Kahit wala ako dito, alam ko yung nangyayari. Mhm. No, in and outside. Yeah. In and out ng ating city. Mhm. Pati yung sa kalsada. Yung traffic, yung mga violators natin sa traffic, yung mga street children natin. Talaga may operation tayo everyday na sinasagip natin yung mga bata hanggang sa curfew sa gabi. Mhm. Pati yung ating matatanda, meron na rin tayo. Actually, dito marami tayong naging programa. Mhm. Hindi man ganun kalaki po ang budget ng Bacoor. Mhm. Pero we're trying to give as much as possible na mabigyan natin lahat ng sektor. Mhm. Mhm. From bata hanggang matanda, no? Talagang marami rin kasi ng mga bata talaga sinasaktan ng magulang, nandiyan na yung rape, nandiyan na iniiwanan. Meron tayong girls home. Yeah. Meron tayong boys home, mga babae at lalaki magkahiwalay yan. Meron din tayong boys home para yung mga batang lalaki naman na iniiwanan din. Meron din tayo. At ngayon, meron tayong pangatlo para sa matatanda. Mm. Yung matatanda naman na nasa kalsada lang, Yeah. na wala na talagang pamilya. Inaaruganan ng city rin ngayon yan. Okay. And how do you end your day? Ako, How does it look like? start and end talagang dito sa City Hall. Siyempre, pagpasok mo naman dito, puro pirma, puro meetings. Yan. Tapos may mga event tayo. And then, I will end going home, reading messages pa rin. A ton of So, messages. parang walang end pala. Wala. Papahinga ako sa bahay. Pagdating ko sa bahay, pahinga lang na saglit. Mhm. Shower ka na lang and then, Yeah. yun. Paghiga ako pa rin. Messages pa rin kasi puno pa rin ako ng messages. Yeah. Hanggang sa matulog. Mhm. So, Mayor, pagka weekends ba? Anong ginagawa mo naman? Meron mo? Pagka weekends before, talaga may mga event ako. Saturday. Kasi Saturday, yan yung mga homeowners kasi marami tayong subdivisions dito. So may mga event. Nandiyan na yung oath-taking nila and yung mga other events. Nandiyan kasi yung mga homeowners natin. But for now, ginagawa ko na talaga as much as possible. Kasi dati, homeowners, manunumpa. Sa isa pupunta ako pa, bawat subdivision, para ako nag-hopping every Yeah. week. Every weekend, sabi ko. Tingin ko, hindi, patawag ko na lang siya sa City Hall, dito na lang kami. Okay. Kaya yan na lang ginawa ko para at least ma-maximize din yung time. Natatawag ko na lang sila. Dito na lang kami manunumpa sila sa akin. Yeah. Lahat, kakasama na lang sila. And then, after that, yan naman yung time naman. Ngayon kasi, dati even Sunday kasi tatrabaho ako. Pero talagang as time goes by, sabi ko, kaya na ako, it's about time na magbigay na ng time sa pamilya at saka kay God. So every Sunday, yan, Sunday naman namin talaga ngayon. Hindi na po ako talaga lumalabas. That's very good. And that's time for Sure. for Mayor, God. Yeah. Kung meron, Nagmamas kami. okay. Very good. So, do you want to expound on that? Your Sunday Kailangan. devoted to God. Yeah, oo. Yun ang time sa family and with God. Very good. So, Mayor, kung sa isang linggo, meron kayong mga priorities, ano kaya sa tingin mo yung isa o dalawa na hindi pwedeng hindi mo ipaprioritize? Aside dun sa mga, syempre, araw-araw na ina-attenda natin ang Bacoor, ang lahat ng
kailangan natin gawin. Pero meron ba kayong isa, dalawa na sa tingin mo, ito hindi ko pwedeng hindi gawin, otherwise, malaki ang magiging epekto? Wala eh. Alam mo, ang pinakaano rito talagang more on signing, Yeah. more on meeting. I have to attend. Mhm. No? Yan ang ano eh, kailangan ma-update ka. Minsan, syempre, na-update ka rin sa mga nangyayari. Mhm. Oh, and even yung mga ibang patakaran ng national government, kailangan ma-update ka rin. Yeah. And yun, lalo na, syempre, we have to have time. Sa barangay din, Mhm. no? Kasi marami tayong sectors. Yeah. Even the business sectors. Mhm. Dito sa Bacoor, nung nag-start tayo, lahat yan, in-organize natin na magkaroon ng associations. Lahat ng business sectors, computer shops, meron, gasoline stations, yan, funeral parlors, merong associations yan. No, para na lang sila mismo nagre-regulate sa kanila rin. No, hindi na sila yung nahihirapan pagkapapatawag ko sa kanila, isa-isahin ko pa sila. So meron silang pamunuan na sila yung kausap natin. Kung ano may mga paparating natin, at least doon na tayo. So halos lahat yan, meron na tayo. So nabuo natin lahat yan through the years. Talagang medyo mabigat. Siyempre, hindi ganun kadali. So, but I'm happy dahil yung support nila para at least, alam mo, ang gusto ko talaga yung open ang gobyerno sa tao. Yeah. Kaya ako makikita ko dito. Anytime pwede silang pumunta sa akin pag nandiyan ako eh. Yeah. No, hindi yung katulad ng iba, nagpi-People's Day. Yeah. Ako, hindi ako nagpi-People's Day. Basta nandiyan ako. Kahit saan ako, pwede nila akong lapitan, mahingi ng tulong. Tutulungan natin sila hanggat kaya natin. Mayor, sobrang busy mo. Araw-araw, linggo-linggo. Yeah. But how do you take care of your physical health? Yan isang problema ko. Na talagang malaking yung problema ko even before pa, talagang bata pa lang tayo. May asthma na ako eh. Yan ang malaking problema ko hanggang ngayon. And yan ang talagang I have to take care of myself. Right. And ako manimit ako nagkakasakit. Totoo lang, sa dami ng trabaho, stress ng trabaho natin. Yeah. No? Eh, kasama rin. Yeah. Na talagang, syempre, katawan tao lang. Talagang, hindi natin kaya lahat. I'm not a Superman, but I'm trying to. Pero, basta kaya ko, paglilingkuran natin ang ating mga kababayan. Oo, siguro Mayor, talagang kailangan nating pangalagaan ang ating Eat physical well, health. sleep well. Yan ang minsan kulang. Right. Alam mo, hindi ka makatulog minsan sa kakaisip. Oo. Nagigising na ako minsan. Talaga yan ang problema ko. Madali sabihin minsan eh. Yeah. But mahirap gawin. But kahit pa paano, nakakaya naman natin. Yeah. Sabi nga natin health is wealth. No? Yes. So, on the physical health, pinag-usapan natin yan. Pero I do understand yung mental health, Mayor. So, are you also doing something about it? And at ito ba ay isa rin sa mga advokasya mo? Yes, kasi alam mo, nung minsan na meron tayong teacher, meron tayong bata na nagpakamatay sa depression. No, kaya napag-isip ko, ano ba dapat natin gawing programa? No, para dito. Itong pagbabalik ko lang kasi because of COVID, alam natin, nakulong tayong lahat. No, marami na walang trabaho, hanap buhay, di ba? Sabi ko, paano natin matutulungan itong mga to? So that's why nagkaroon tayo ng isang strike as one as telepayo. Okay. Na they have to call our 161, dial 161. Tatawag sila pagka sila stress, wala silang makausap. Meron silang CSWD, makakausap doon. Kasama yung ating mga kapartner sa City Transformation Office natin ng mga pastors. Nakinrate natin yan matagal na. Kasi talagang gusto natin yung transformation City of Transformation. Yung Bacoor, sinimulan ko to na gusto ko ma-involve pati Panginoon o sa pamamahala natin. And that's why kinrate natin to yung telepayo. Na they can call 161 sa gabi. Pwede silang tumawag doon, may sasagot sa kanila at tutulungan sila, papayuan sila. Even kung pwede silang pupuntahan sila. Yeah. Kasi very confidential yun. Hindi po pwede i-share kung sino yung tao na yun. So, very confidential yun. Para at least yung tao, safe siya. Napakagandang advokasya, Mayor. Pero sabi mo, kahit hanggang gabi, pwede silang tumawag, di ba? Pero nasabi mo rin kanina, ikaw inaabot dito sa City Hall hanggang gabi. Bakit ganun? Hanggang madaling araw. Hanggang madaling araw, talaga? There are times na talagang madaling araw ako. Kasi ayoko pinag-aantay yung mga tao. At gusto ko lahat ng mga papeles na nasa akin, napipirmahan ko kagad. Yan ang isang tingin ko na trabaho ng mayor. Pumirma ng pumirma. Lahat, kontrata, everything.
mga request, pinipirma ko, binabasa ko isa-isa yan. In-endorse ko yan kung anong department ang dapat umaksyon. So, ganun, para at least gusto ko mabilis yung aksyon. Andyan yung aksyon ng city government. Yeah. No? Kaya hanggang gabi, madaling araw kung as much possible, tinatapos ko talaga lahat ng papel bago ako umuwi. So, nakahanga-hanga, Mayor, kasi kailangan mabilis na aksyon, kailangan hindi pa balik-balik ang mga tao. So, at kaya nga, Mayor strike yung sa atin, no? So, siguro ngayon, Mayor, gusto rin nating pag-usapan lang, ano ba yung mga initiatives na, mga milestones na nagawa mo na, no, dito sa bayan natin? Milestones, yan. Unahin ko na, siyempre, yung 2007, nagsimula tayong mayor. Isa sa nakita ko, kakulangan talaga. Siyempre, schools. We build schools. Talagang yan ang mga public schools natin. There are about 80, 90 students per classroom that time. Yeah. Talaga napakabigat. Kaya ako talagang, isa sa nagplano ako that time na kailangan marami ako matayong eskwelahan. Makapagpatayo ng elementary hanggang high school. Nakapagpatayo tayo that time. Talagang bago matapos yung term ko, yung 9 years na yun, nakapagpatayo tayo ng nag-create tayo ng mga bagong schools. Nilapit natin sa mga tao, mga bata, para hindi namamasaya. Sa mga, sinugalan ko yan. Sumugal ang city government, dahil tinayo natin to sa mga open spaces. Nagpaalam ako sa mga HOA, with their approval, pinatayo namin mga schools. Yun. And then, nakita ko naman, sa pangkulang, siyempre, magkaroon tayo dapat ng tertiary level. Yeah. Naabot kaya. Kaya nakatutuwa ako, na-establish natin. 28, meron na tayo kagad dito. 27 kung simulan, 28. Makapag-establish ako ng Cavite State University Bacoor. Campus. Galing. Kaya yan, nakita ko tertiary level, at least meron na. And not knowingly, during my time in Congress, natutuwa ako. Dahil isa rin ako sa naging author nito, na yung talaga naman na malibre na sa lahat ng state university and colleges sa buong Pilipinas. No, I'm so lucky na nakapagpa-approve tayo na libre na sa ating mga kababayan. So, Hindi na sa Bacoreño, nagpatayo ka ng elementary, high school, senior high school din. senior high school, at kahit university, Yes. di ba? Yes, meron Bakit? tayo. Sa tingin mo, bakit mo mahalaga ito para sa iyo? Mahalaga sa akin ang edukasyon kasi ito yung basic na dapat meron ang bawat tao. Diba? Yung kulang sa education, talagang yan ang problema natin. Kulang sa kaalaman ng tao. Kaya ano nakuha natin trabaho? Domestic workers. Diba? Although awa ako sa mga domestic workers natin outside. Nakikita ko yung trabaho nila. I even went to Saudi, nakapunta tayo during the time in Congress. Even sa Russia, may mga tao tayo doon. Wala silang papel. Nakakalungkot. Dahil wala tayong partnership with Russia, and yet nagtatrabaho. Nagpipilit pa rin ang ating mga kababayan magtrabaho para sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Kaya sabi ko, education talaga dapat. Bigyan natin sila ng knowledge para mas maganda naman yung trabaho makuha nila. Yeah. Kaya yun naman po, at least ngayon, sa panahon natin, nakita ko na rin na at least may pag-asa na ang ating mga kabataan, ang future natin, generation, na makakapagtapos sila at magkakaroon sila mas magandang trabaho. Totoo po yan. So, ang edukasyon talaga ay napaka-importante para sa atin. Mayor, na pag-alaman ko rin na pinush mo talaga na maging city ang Bacoor. Oo, So, isa rin ano yan. po ba ang nangyari dyan at bakit natin pinush yan? Ako, nakita natin kasi yan. Hindi, actually, sa requirements kasi, na-comply natin yung requirements. So, in terms of population, Okay. pati yung income ng munisipyo that time, na-comply natin yun. So, talagang, it's about time na talaga lang na maging city ang Bacoor. Na-push ko lang to at talagang ipinaglaban natin. Nagkaroon tayo ng plebisito. And I'm so lucky na talaga naman pumayag naman ang ating mga kababayan. At ngayon, nakikita nila yung pagiging city natin, ito yung naging fruit kung bakit mas maganda yung serbisyo ng city. At syempre, yan, naitayo rin natin yung ating Bacoor Government Center, yung City Hall. Right. Napakaganda, Mayor. Pinag-aralan ko to. Okay. No, how many years? No, natutuwa ako, may mga sumuporta sa akin developer natin dito sa Bacoor. No, talagang tumulong para bigyan tayo ng lupa. At naitayo natin to sa sentro, gitna ng city. Kaya ito yung kakaiba. No, maraming city hall diyan pero nasa dulo, Right. 'di ba? Dati kasi nandun siya sa baba sa may tabing dagat. So wala siya sa gitna. Nilipat ko sa gitna ang ating government center. At nagtayo ako dito. Talagang government center, makita mo rito, one-stop shop. Yeah. May mga national agencies tayo nandito. Right. No? Na at least
hindi na gano'n kahirap para sa kanila. Nag-extend pa nga tayo ngayon dahil hindi na natin kaya accommodate dito sa mall dito na walang Yeah. yung mall tinulungan natin dahil yung Okay. mall dito, may isang mall tayo rito, Main Square Mall, na talagang yung second floor walang nagre-rent. So yun, tinulungan natin sila para mabuhay yung mall. Yeah. Meron tayo, ginagay tayo ng national offices doon na tumutulong tayo para, ngayon, magkakaroon din ng Hall of Justice na rin doon. So ilang court din yung ating nailalagay doon na mas, at least, napalapit sa tao, mas malapit. Yeah. Mas So, maging maganda. napakaganda ng City Hall nga natin, Mayor, no? Pero habang itinatayo mo bilang city ang Bacoor, nagtatayo ka ng City Hall at government centers, ano yung mga challenges na Naku, marami. kinaharap mo? So, Marami, siyempre may opposition. okay. Yan tayo opposition, hindi mo naman talaga mawawala yun. Alam mo naman, kasi hindi mo natin kaya ibigay lahat eh. Diba? Sa tao, meron pa rin mapupuna sa atin. I'm not a perfect. Oh, I'm sorry, talagang. Pero pinipilit ko po lahat ha. Lahat ginagawa po natin hanggang sa, minsan na, hindi na ako makatulog. Hindi talaga hanggang, minsan, umaga na tayo umuwi, nagtatrabaho tayo, minomonitor natin lahat. Pero syempre, may kulang pa rin. No? Ayun lang masasabi ko na hindi ako perfecto. Pero I'm trying to do the best I can para mapagserbisyohan yung ating mga kababayan. Kaya yung pagiging syudad natin, noong June 23, 2012, talagang malaking challenge. Yeah. Kaya nagbotohan yan eh. Tatakot din ako, hindi ko alam. Siyempre, baka mag-no. Yeah. Diba? Mabuti na lang. Napapayag natin sila, na-convince natin sila. Siyempre, isip ng tao kasi that time, tataas ang taxes. Hindi nila alam na doon, pag-approve ka ng City Hall, may 5 years moratorium yun. So, yun ina-address ko sa kanila, walang pagtaas ang taxes. At pag tinaas namin ng 10% lang ang maximum, pwede pa namin gawin 2% lang yan. So, yun. Eh, siyempre, pagka may kalabang ka, diba, sasabihin lahat ng mga, so, iibahin. But for me, hindi lang naman yan. Marami tayong in-improve na services dito eh. Naglibre tayo ng sine, bigyan natin sine, yung mga PWDs natin, mga senior citizen. Yeah. Para lang lumabas sila ng bahay. Kasi for me, ayoko nakakulong yung matatanda. Yeah. Hindi man lahat nanonood ng sine. Pero yung iba kahit pa paano may buhay sila, alam pumunta sila sa mall. Inaantay nila every Monday eh. Ginawa ko, nag-start ako one day lang. Hanggang sa naging sa 3 siya. Ngayon, binalik ko to. Pagbabalik ko as mayor ngayon, binalik ko one day ulit. At least sila meron looking forward. Monday, papasok ako, punta ako roon. Para silang nagiging school na nila. So meron na sa isip nila na pupuntahan. So for me, yun ang magandang naibibigay natin para sa kanila. Kaya, Sa tingin po ba natin, Mayor, ano yung importante nga ng pag-aalaga sa mga seniors natin? oo, napaka-importante. Kasi sila yung, hindi natin pwede silang kalimutan. Diba? Sa lahat, kasi tatanda tayo lahat eh. And dapat lang maalagaan natin sila. Yeah. No, yung ating matatanda. Although kami, hindi naman ganun kalaki pa budget ng Bacoor, pero pinipilit natin, mapagservisyohan sila. Yeah. Na kahit paano may ayos natin sila. But syempre, alam mo, marami pa tayong ginawa, lalo na itong na-declare natin ng Bacoor. Kasi nagsimula ako, mayor tayo, walang festival ang Bacoor. I was actually about to ask that also. Ano ba, Mayor, yung mga ginawa natin dito ng mga festival? So, may narinig ako dyan eh. Yes, So, at kasi itong Bacoor Festival, na-create ko to kasi may tahong festival pa ako noong una kasi tahong Talaba Bacoor eh. right. So ginawa ko yun, pero parang hindi yata maganda ang tao nga. So nagbago ako. Tingin ko Bacoor, kasi Bacoor Festival. Kasi ang pangalan talaga ng Bacoor, Bakod. 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 Siya talaga. So, doon siya nanggaling. Oo, Bakod. Bakod kami. Kasi entrance to ng Cavite. Oo. Ang kawayan ng Bakod noon yung araw. Okay. So entrance ng Cavite Oo. sa Manila. So yun ang Bakod. Bakod. Kaya sabi ko, Bakod Festival gawin natin to. So yan, gawa natin to. At natutuwa naman ako. Siyempre, sa Bakod Festival, dyan na natin in-enhance. Lalo na kasi ang Bacoor, mayaman kami sa musika. Yeah. Yung mga art, meron tayong mga artists dyan. Meron din tayo, lalo na itong musical natin, band. Itong marching band. Okay. That time, naging challenge din sa akin yun. Dahil medyo magulo. Nag-aaway yung mga banda sa Bacoor. Okay. No? So, pinagsundo ko yan. Tinatawag ko sila, nag-create ako, sige, kukuha ko ng isang unity band. So that's why may unity band na Bacoor. Okay. Ang city, government na pinasosweldo natin. Kinuha natin sa kanila yan. So, nabuo natin, naging mas masaya. So, naging padami natin. Ngayon, continuously, dumadami na sila. Dahil nagbibigyan tayo ng financial assistance every year. So, Mayor, tayo na ang marching band capital Yes. of the Philippines.
Yes. I'm proudly, talagang natutuwa po ako doon dahil isang milestone yun na ma-declare, Yeah. no, na ang marching band capital ng buong Pilipinas ang Bacoor. Okay. So at ano po ang highlight niyan sa isang taon? Yes, nako, malaki yan eh. Malaki yan. Kasi marching band, ginagawa natin yan every September. No? But, syempre, meron tayong mga ginagawa rin. So ano po mga activities leading to the September event ng marching band? Meron Kasi po ba yung tayo? September kasi, dyan na-create ang Bacoor. Na may tayo bilang bayan. So, September 29 talaga siya. Okay. So, doon natin, kaya yung founding anniversary niya, talagang doon po na, kumaga, doon umusbong ang Bacoor. No? So, talagang yun, kaya natin sinaselebrate siya sa September. But, marami tayo ngayon. Siyempre, nandiyan na yung cityhood natin. Diba? Yeah. Nagsaselebrate din tayo. No? Na talagang ginagawa rin po natin, anniversary natin, every June yan. No? Kaya, tapos ngayon, nag-create naman tayo ngayon dahil meron tayong isang milestone din nagawa sa buong Pilipinas. Dadalawala pa lang na city, no, na bayan sa buong Pilipinas ang nakakagawa nito. Nagkaroon tayo ng barangay merging. Oh, okay. Yes. Yun, Ilan I'm po proud ba to dati say, ang barangay? ang barangay natin 73. Okay. Ngayon 47 na lang siya. Oh, Yes, we okay. did it talagang, alam mo, political will. Siyempre, marami mawalan ng trabaho, mga barangay captain, di ba? So, natutuwa ako dahil, yung mga tao talagang nag-support din sa akin, 90%. Although may 10% na nag-no, I know, siyempre, hindi mo mawawala nga. Pero natutuwa pa rin ako dahil they supported me. Even talagang alam nila na mawawalan sila ng hanap buhay, di ba? Siyempre, mga kapitan, mga kagawad, mawalan na, nabawasan. Pero sabi ko, makukuha naman sila eh. Although yung iba, nakuha natin sa city, sabi ko, hindi kayo mawawalan ng trabaho. Ang importante, mapalakas natin yung ating barangay. Dahil yan ang the smallest na pamahalaan, nakaharap ninyo ng taong bayan. Gusto ko mapalakas ang barangay. Kaya ginawa natin ng barangay merging. Napakaraming magagandang ginawa ka, Mayor, dito sa city ng Bacoor. Pero ang isang napansin ko, hindi lang puro gawa. Pero you also put in systems, no? Yes. So, ang mga kumpanya ngayon, sikat na sikat sila pagka accomplish sila ng ISO certification. Yes. Ikaw, Mayor, ano bang ginawa mo dito? Ako, that was during my first time. The first year ko as mayor, naisip ko na rin yan eh. Mag-ISO kami. But for me, kasi hindi makakapasa yung dating munisipyo namin. Yeah. Kasi working environment kasama yan. Talagang hindi makakapasa siya. And then sabi ko nga, itong pagbabalik ko, since naayos ko na lahat, city na kami, okay na to, tingin ko. Tsaka maayos na yung city hall namin. Kasi iniwan ko yung Bacoor, ang city hall. Ginawa ko to, naitayo ko 2016. Nakapaglipat kami. Halos 6 months lang ako. Pinatayo ko to ng madhabang panahon. Naitayo ko to, compound na to, nagawa ka natin halos lahat ito. Mga building dito. Yeah. And then, paalis na ako. Nung 9 years na ako Yeah. that time eh. So, hindi ko masyado, so nag-congress tayo after. And talagang I'm so happy na itong pagbabalik ko naman. Yung ISO 9001, series of 2015, tayo na certify. Oh, okay. Kaya natutuwa ako. So, ano po bang importansya niyan sa Kasi- city government natin? Napaka-importante kasi that's management. Yeah. No, yung bawat offices, Correct. alam nila dapat yung trabaho nila. Correct. Diba? At documented. Tapos organized. Diba? Organized, yes. Correct. In and out, dapat organized. Na documented yan. Diba? So, malalaman natin talaga. Dapat makapag-servisyo sila na maayos sa ating mga kababayan. Yeah. Mayor, ang isa sigurong leading din ito, so management, good order, and all. Pero yung good governance, so ano ba yung ginagawa ninyo? At meron ba kayong achievement pagdating sa good governance? I'm so happy. I'm so happy. Yung ating pong seal of local good governance ay na-achieve ng Bacoor for 8 consecutive 8 consecutive Yes. years. Wow. So, isa tayo sa pioneer, Okay. na isa tayo sa 20, I'm not mistaken. More or less, din ko, 20 lang ata kami. Pero yung last time, parang 5 na lang kami na-awardan eh. But kami na lang yata yung nakakakumpleto. Simula nag-start ang Seal of Local Governance. But to start with, 2011 pa,
seal of good housekeeping pa lang, nakakakuha na kami dyan. Okay. Yes, nakakakuha na kami dyan. Tapos, kay Secretary Robredo pa. Pet ni Secretary Robredo yan. Yeah. Seals of good housekeeping. Yes. Hanggang sa namatay siya, hanggang kay Secretary Mar, nakuha natin yan. And I'm so happy. Hanggang ngayon, nakukuha natin to. Ito yung talagang makikita brand ng service Yeah. na isang pamahalaan And na for you, kinikilala ng local government. yeah. And for you, achieving that good governance seal, what does it mean for you? So, meron ka ba sa tingin mo, uy, ito na, achieve namin 8 consecutive times, and it means to me this. Yes, pero ang mabigat kasi dito, malaking challenge. Alam mo kung ano? Ano po yan? How can you continue getting it? Yeah. Diba? So, yun ang mabigat. Yun na lang parang isang mas malaking challenge para sa amin. Yeah. Diba? Na paano mo, although nandiyan dyan, kaya natin abutin. Pero siyempre, kailangan talaga. We have to pursue with that. But ako, I'm not for award. Yeah. No, but ito lang yung reward sa amin. Na pagkatrabaho namin lahat. Hindi lang naman ako, diba? Pati yung rank and file natin, pati yung nagwawalis sa kalsada. No, yung mga tao na yan, nagsasakripisyo, nagwawalis, naglilinis sa mga ilog natin araw-araw. No, sila yung mga kasama natin dito. Nagpapakahirap para pagsilbihan na maayos ang ating mga babayan. Mayor, siguro para lang sa kaalaman ng mga nanonood sa atin, ano po bang ibig sabihin ng seal of good local governance? So, ano bang measurement niyan para mabigyan ka ng award na yan? Ano ba yung award na Ang yan? dami. Okay. Nandiyan dyan na yung pera, pagbabalanse mo sa pera, pati paggastos, tapos siyempre yung mga programa mo. Yeah. Nandiyan dyan lahat eh. Okay. All in one yan. So, ito po yung parang mga key measures. Hindi lang siya, may mga points May yun. mga points. Okay. Hanggang sa environment meron, pati Right. basura mo, chinecheck Okay. nila. So, marami siya, factors. Tapos kino-consolidate nila yan. Kailangan perfect mo halos lahat yun. Okay, so, Pati yung mga PWDs, Right. pati yung dadaanan, kailangan ganun. Pati yung handle nga, yung mga inisita nila lahat yan. Ganun kabigat. so, congratulations, Mayor, no? So, marami pa tayo, I'm sure, na mga initiatives, milestones na na-accomplish. Pero, nabalitaan ko rin, nung Disyembre, meron kang inilaunch na parang isang magandang festival Oh, yeah. dito sa Bacoor. So, pwede mo bang sabihin sa amin ano ito? At Ito- anong significance nito sa'yo? Kasi naisip ko kasi na unang-una protection din ng environment at the same time, maiwas din sa aksidente yung ating mga kababayan. Naisip ko, paano natin mapapaligaya yung tao? I know, alam natin na hirap ang buhay. Diba? Talagang marami pa rin ng walang mga trabaho. Marami pa rin na kailangan ng tao na gusto ko man lang mapakita sa kanila itong Pasko natin, mapahaba natin. Okay. Na mag-enjoy yung mga tao. Kaya nagbuo tayo. At saglit lang to, 2 to 3 weeks to, ginawa namin to. Okay. Kausap ko ang city council, sabi ko, gawa tayo ng festival. Naisip na strike daw. Sabi ko, sige, para lang mapasaya natin yung mga tao. Gusto ko, nag-activities tayo na marami. Lahat in-involve namin. Yeah. Schools, private and public schools, tapos yung mga urban poors natin, lahat ng organization in-involve natin. Nagkaroon sila ng bawat event dito sa harapan ng City Hall. Gabi-gabi yan. Kaya may nagtitinda rito. May mga kumita, small, medium enterprises natin. Kumita sila. So, yun na isa. Tapos, nagkaroon tayo ng raffle. Diba? Nagkaroon tayo ng parapol din, ng motor. And then, this coming March, yun, isang malaki. May grand raffle tayo na pa-birthday ko. Oh, okay. Sa ating mga kabayan. Isang Toyota Vios. Wow! Ang ibibigay Pwede po ba ako natin. sumali dyan? Pwede lahat. Sa taxpayers ng Bacoor. Diba? Kailangan na yan. Talaga, siyempre, sa mga mechanics, pumunta po kayo sa City Government Facebook page. At siyempre, sa Strike Revilla Facebook page. Yan, para makuha nyo po yung mechanics. Paano kayo makasali? Magkakaroon kayo ng Toyota Vios 2025 model. Okay, galing ah. So Mayor, kanina pinag-usapan din natin yung good governance, no? So, and one of the items on good governance is also peace and order Yes. in the city. Kasama po yan. So, ano po ba yung mga measures na ginawa niyo na para sa peace and order dito? Alam mo, isang nagtulak sa akin, ba't tayo nag-barangay merging? Dahil nakita ko, yung allowance, actually allowance lang, yung mga tayo, nung tanod natin. Yeah. Ang allowance ng tanod natin before, dito sa Bacoor, lalo na sa maliliit na barangay, 500, 800 pesos per month. Wow. Ano magagawa ng tanod? Ayan ang backbone natin. Yeah. Ang pulis ng Bacoor, sa totoo lang, request ako ng request, even kay
ang ating bagong chief PNP, General Malvir, Yeah. naging hepe siya ng Bacoor. Oh, Oo, okay. naging hepe siya ng Bacoor. Kaya nung pagkaupo niya, after a month, pumunta siya rito. Alam mo, ni-request ko sa kanya, dagdagan ang pulis Bacoor. Okay. Kasi, alam mo, nung during his time, ang pulis na ng Bacoor, 180. Oh, During that time. 180. During that time, ha? Yeah. Hindi pa ako mayor noon. Okay. Tingin ko early, baka late 1990s o early 2000. Naging hepe siya ng Bacoor. Alam mo ngayon, ang police ng Bacoor is 187. I told him that. Sabi mo, after how many years? Nun lang, 7 lang halos na dagdagan. Wow. So 500, almost 500 po. Police, no? Wala, hindi kami nadadagdagan. Hindi na dati. Sa 187. Yes, 187. Dati 180. 7 lang ang nadagdag. So sabi ko nga, tingnan mo, kung gaano kahirap. Kasi sa laki. Paano naman magagawa ng police? Mabantayan yung 700,000 na population. And then marami pa tayong dumadaan lang dito. Kasi gateway ng Cavite, Bacoor. So yung peace and order natin talaga, isa sa akin yan. Na kailangan, kaya nga tayo marami tayong CCTV cameras. Right. No, pati barangay, inobliga ko sila mag-CCTV camera kayo. Kaya lang palakasin ko dapat ang barangay. Kaya yung nag-barangay merging ako para at least umangat din ang buhay ng ating mga tanod. Actually, this year, meron tayong hinahanda sa kanila na talagang pinipilit ko. Sana mabudgetan ko rin talaga. Nabibigyan ko rin allowance yung mga yan. So, in-empower po natin ang mga barangay tanods. Para lumaki yung sweldo nila, makatulong sila sa peace and order. Kasi sila yung kaharap sa krimen na sila Away na mag-asawa, nandiyan na sila. Away na mga, di ba, magkakapit-bahay, nandiyan na sila. Hindi naman, pulis, wala namang magagawa na. Right. Hindi na nila kaya. Dahil sa konting pulis. Yan nga, inggit nga ako sa mga nasa NCR. Di ba? Sila nasa NCR. Ang pulis nila, kapitbahay natin Las Piñas, ang pulis nila more than 500. Wow. Doble halos ng pulis ng Bacoor. So halos parehas na naman kami ng laki. Correct. No, and magkapit-bahay lang kami. And yet, wala sa kalahati. So that's why sabi ko, kailangan mag-innovate ang city. Kami ang gumawa. Kaya palakasin natin to. At least bawas tayo ng barangay. Palaki ng sweldo ng mga tao dyan, pati tanod. At least ngayon, na-improve na natin kahit pa paano, lumaki ang allowance sila. At yan ang isang backbone. Kaya kailangan po natin, siyempre ang Bacoor, pinili ng mga tao na, kababayan natin, na tumira sa dito. Ang karamihan po rito, talaga hindi na po Kabitenyo. More or less, ang Kabitenyo rito is more or less 10%. Okay. Ang karamihan kasi nag-migrate pa. So talaga naman po dito, pinili nila ang Cavite, ang Bacoor, na maging tirahan nila. No? Kaya naman po dapat maibigay natin. Kaya nila gusto, diba? Because safe place mo yan. Diba? Gusto po natin makapag-deliver na maayos din. Kaya lang talaga marami tayong kulang dyan. Kaya yun po, isa pong ina-address po natin ngayon. Mayor, nabalita ko rin, meron tayong tinatawag na Fire and Rescue Village. Ano po ito? Yes. Ako, yan ang isang milestone din na naitayo natin. During my term, this term, talagang pinag-aralan ko. Kasi malimit masunugan ng Bacoor. Alam mo, last year, pinakamaswerte kami lang. December, and record-breaking, December, hindi kami nagkaroon ng sunog. Pero January hanggang November, may sunog kami. Ang lalaki. Ang na-display sa amin, may almost 2,000 families ang nag-displace. Wow. Ang nawalan ng tirahan. Siyempre, alam mo, karamihan pa informal settlers. Na talaga naman meron kami doon, pinakain namin almost 6,000 individual in 3 months. Kaya medyo nahirapan ako last year. No, at nagpapasalamat ako sa Panginoon. At least December, wala na kaming ganung sunog. Nakaligtas tayo. Kaya, alam mo, doon ko naisip ko rin. Alam mo, sa mga ganyang pangyayari, talagang pinag-aaralan ko ano yung dapat nating gawin. Nalo ka na pa, hindi po pwede, sunog lang ng sunog. Nakita ko, may isang sunog kami, instance kasi, kalimitan ganyan, mapapansin mo, yung sa telepayo, ba't ko naisip yun, may nagpakamatay kasi. Kailangan, anong reaction natin? Kailangan babayan natin may mamatayan na mamatayan? Kailangan lang kausap yan Diba? Ngayon, naisip ko naman, dito naman, merong instance, isang private house na nasunog. Alam mo, may mga tao, isa maliit na business siya. Nagluluto sila. Alam mo ginawa niya? May mga tao siya. May mga cook, may mga tauhan. Alam mo ginawa nila? Nasusunog na yung loob. Isang kwarto lang. Lumabas lahat. Merong fire extinguisher doon na hindi nila kinuha para patayin yung sunog. For me, sabi ko, wow. Ano kailangan gawin dito? Doon ko naisip na kinakailangan na bigyan natin
ng aral itong mga tao. Right, right. Kaya ako nagtayo ng maliit, meron ako sa opisina dati na hindi ko ginagamit. During my time in Congress, Okay. may isang ang opisina ron. Sabi ko, convert natin to. Hmm. Kausap ko, bureau of fire natin. Sabi ko, pag-isipan nyo, kailangan talaga maturo natin kung anong gagawin. Hindi lahat nagpapanik. Yeah. Kailangan hindi pwedeng bumbero. Ilan lang naman kayong bumbero? 20 ang bumbero na Bacoor. Pagka nagsabay-sabay, problema. Ilang fire truck natin? 3. So kako, hindi natin pwede talaga madiliban na maayos din. So sabi ko, kailangan talaga pagturuan. Ngayon, nagtitraining tayo. Nagtitrain tayo ng mga bata, Okay. private and public schools. At ngayon, mga teachers din, pinaturuan din natin. Pumupunta sila ron, that's a fire and rescue village. Right. Ma-feel nila, makakahawak sila ng fire extinguisher na parang sila yung nagbubuhos. Oh. Pati yung host, makakahawak sila. Yeah. Tuturuan sila doon. May iba't iba doon, ha? Pati earthquake drill, paano yung paglapel, pababa, kung may mataas kang area, tuturuan ka rin nila. Meron tayong professional na nagtuturo ron. Mayor, konektado rin ba ito dun sa construction of the Bacoor Legislative and Disaster Resilience Building? Yan naman. O iba pa ito? Ano naman ito? Yan, during the time ni Ate Lani yan. Okay. Na-construct na yan, tinayo niya yung disaster building, pero ni-reorganize ko yan, yung building na yan. Kasi dati, disaster building, sabi ko, sayang naman, yung building kalaki. About 6 stories, tapos meron pang helipad yan. Ginawa ko, dinagdagan ko yan, naging sanggunian, panlunsod din yan. Nandiyan dyan ang City Council. Diyan sila nag-opisina na lahat ng ating mga city councilors. Yeah. So, that's ando doon yung ating CCTV, ang ating headquarters. Yeah. During the disaster, nando doon, nakikita natin lahat. Natin. Yan ang disaster building. So Mayor, napakaganda ng mga inisyatibo mo dito sa City ng Bacoor. You're very innovative. You are thinking a lot of things. At siguro, ang isang gusto ko rin malaman ay, dinidevelop mo ba yung Bacoor bilang isang smart city? Yes. So, Yes, okay. yes. So, ano po ba ang mga ginagawa natin para dito? Actually, gusto ko talaga siya maging smart. Alam mo, yung card na lang na dapat din na lang papunta ka. Yun nga yung isang talagang doon ako nahihirapan ever since first term ko pa, 2007. Nag-isip talaga ako, gusto ko may SBR card na. May SBR card kami rito. Okay. Pero hindi pa siya na ganun ka-improve na. Hanggang wala pa yung mga GCash. Yeah. Paymaya na yan. Sabi ko, kailangan meron ng card. Card. Gamitin na yan. Yeah. Para at least yung assistance ng city, diretso na dun sa tao. Ngayon, meron na marami ng klase ngayon, di ba? Yeah. So, patutuloy pa natin to. Mas, pati yung inahanda lang natin, siyempre, yung backbone pa rin. Right. Siyempre, yung ating technical ng city, unti-untiin. Gusto ko maging smart city ang Bacoor para mas mabilis sa deliveries ng services sa ating mga kababayan, lalo sa mga taxpayers natin. But right now, pwede sila magbayad online eh. Meron tayo na yan. Okay. Meron tayong mga kinds of, pwede sila magbayad sa bangko, pwede sila magbayad na online. Right. So, pero mas pinatataas ko pa yung level Right. ng serbisyo. So, tinitingnan po ba natin na in the future, mas maraming serbisyo in the future na online, Yes. automated? Yes. So, yan po ang desire natin. Lahat yan, tingin ko, dapat na at least ang mga tao mas mapapadali na lang yung paglapit nila sa City Hall din. Okay. Ganon. Kasi ngayon, di pa tayo ganun kaano eh. Right. Kaya, in time, tingin ko, baka itong susunod na termino ko, no, ay magawa ko na yan. Yeah. Give me more time. I'm sure ang mga tao po ay Ito, susuporta sa inyo, no? kaya Para po natin magawa natin yan. So, Mayor, ano po ang mga initiatives natin para gawin nating smart city ang Bacoor? Unang-una, syempre, nag-initiate tayo na magkaroon tayo ng partnership with the LRA para data sharing. Para mabilis natin natatanggap yung may mga bagong nag-transfer ng mga titulo. Tapos nagkaroon din tayo ng partners with LTO. Oh. No? At sa LTO, nagkaroon din tayo ng partnership para naman yung mga mahuhuli natin. Diba? Right. No, alam natin yung mga data ng mga drivers natin, no, na mape-penalize. If ever, para at least hindi sila yung nakakawala na lang na nababastos tayo dito. Right. Diba? Alam mo, meron tayong instance pa na binaril yung ating traffic enforcer. No, namatay yun. Namatay siya. At nakakalungkot na pangyayari na sana hindi maulit. Dahil yung mga yan, traffic enforcer, mahirap po ang trabaho. No, sila yung maulanan, maarawan, mabaha, nandiyan dyan para lang mabigyan na maayos at nadaloy ng trapiko ang ating pong mga kababayan. Hindi lang Bacoreño, mga Kabiteño at lalo na yung mga dumadaan dito sa atin sa Cavite.
At syempre, nagkaroon din tayo ng ito yung electronic business one-stop shop. Oo. No? E-boss. Yes. Yan ang talagang pina-implement. Ilan tayo lang sa buong Pilipinas na nag-i-implement yan ng mga LGU. Isa po tayo ron na para sa mga business establishment natin na mas mapabilis ang release ng kanila pong mga permits dito sa City Hall. At syempre, meron din tayo isang programa para sa kabataan naman sa ating sa DepEd. Meron sa ating mga public schools. Meron din po tayong ID. Yan po yung ID system na bukod sa ito, attendance nila, pagpasok na sa school, alam na tinatext yung magulang na nandito yung anak mo. Wow. At the same time, pagka meron tayong mga updates, lalo na pagka meron tayong updates, pagka walang pasok, yan po ang ginagamit natin platform para at least mas mabilis natin may kalat sa ating mga kababayan. Very good. Thank you, Mayor. So, Mayor, ano pa ulit yung mga digitalization efforts na meron tayo? At balita ko parang may mga awards pa tayong nakuha. Nakakatuwa, Rico. No? Dahil ang Bacoor, siyempre, tayo ay isang awardee rin ng isang one of the digital city all over the country. No? At tayo, ginawaran din nila tayo. Magtatayo sila ng Digital Transformation Center dito sa Bacoor para sa ating mga kabataan. Ayan. Kaya yan, abangan po nila yan. Magkakaroon tayo rin sa Bacoor. Kaya nakakatuwa. At hopefully, magawa natin yan this year. Thank you. Thank you. Kaya tutuwa rin tayo, Rico. Yan, dahil tayo, for the first time, magkakaroon ng Bacoor Science High School dito sa Bacoor. Alam mo, ang tagal natin tinarbaho to 2023 pa. And hopefully, ngayon, napondohan to ng 2024. Ngayon, naantay natin yung pondo. Sana ma-implement na natin. No, magtatayo tayong 12-story. No? Meron tayong lupa na nakuha from DOST. No, natatayuan. Hopefully, this year, mag-construct na to. And in the next 1 or 2 years after the construction, immediately mag-open na ang Science High School dito sa Bacoor. Congratulations, Mayor. Thank you. Siguro, Mayor, parang sa dami mo nang nagawa, pero marami ka pa rin gustong gawin. Ano ba yung pangarap mo para sa mga taga-Bacoor at sa kabuuan ng syudad? Meron ka bang mga ambisyon na gusto pang mangyari at gusto pang gawin? Ako, marami eh. Marami pa eh. Sa totoo lang. Unang-una, siyempre, when it comes yung mapabilis natin yung serbisyo sa mga kababayan natin. Pangalawa, at siyempre, mailapit ang gobyerno sa kanila. Diba? Although nakita natin lahat ng halos ng programa, marami na po tayong programa. Halos pare-pare sa mga LGU. Pero siyempre, ang pinaka dapat natin mabigay, yung mabilis eh. Ngayon, di pa namin magawa. Kasi siyempre, kulang pa tayo talaga sa budget. Diba? Hindi pa naman ganon. Yan ang mga constraint natin eh. So, kung gusto kong palakasin talaga ngayon, no, sana magbayad na lang yung mga tao natin. Kaya hinihimok natin sila. Magbayad po kayo ng mga taxes ninyo. Diba? Na at least itong taxes ninyo, sisiguraduhin ko na mababalik po natin na maayos para po rin sa inyo. Yeah. Kaya marami pa tayong dapat habulin. Okay. But marami pa rin talagang kailangan gawin. Totoo po yan, Mayor. Mayor, isa sa napag-alaman ko, ang isang initiative din na meron ka ay yung family transformation and also providing a drug-free workplace. So, ano po ba ang meron tayo dito? Alam mo, ginawa natin to dahil gusto natin yung magkaroon family transformation program. It's a program na maraming involved dito. Kasama siyempre yung community, with the pastors natin. And siyempre, in-involve na rin natin. Alam mo, nakita natin sa sobrang hirap, yung pumapasok sila sa mga illegal, diba? Lalo na sa droga. Sa sobrang hirap ng buhay. And then, kailangan tayong gumawa ng programa para sa kanila. Ngayon, meron tayong 45 days. No? Na yung mga sumusuko, na nagpapa-rehab, gusto nilang ma-rehab sila through our community-based monitoring program, at least nila, doon sila sa atin. No? Inaalagaan natin yan, 45 days. Tapos after nyan, binibigyan natin sila ng pagkakataon na magkaroon ng trabaho. Even our PDLs, yung mga PDLs natin ngayon, bukod sa mga test na training na ginagawa natin sa kanila sa loob, even nagkaroon tayo ng ordinansa na dito sa Bacoor, dapat yung business establishment, dapat bigyan nila ng pagkakataon na magkaroon ng panibagong buhay. Ito mga PDLs na nagbabago. Okay. Napakaganda mga inisyatibo, Mayor. Okay. Kailangan natin eh. As a whole family kasi we have to involve, siyempre, pagka-drugs.
Maraming involved yan. Hindi lang anak, hindi lang anak. Hindi lang yung ama, minsan pati nanay. Yeah. No? So talagang mahirap labanan to, pero kailangan involve natin sila dahil yung buhay nila nakataya rito, buhay ng pamilya nila, future ng kanilang mga anak din nakataya dito. Kaya ang gobyerno ng Bacoor, pinipilit po natin na mayangat ang buhay ng bawat Bacooreno. Salamat po, Mayor. Mayor, nabalitaan ko, dito sa Bacoor, meron tayong curfew? Opo, pinatutupad natin yan. Itong pagbabalik ko, sinapansin ko po talaga, yung curfew po natin, pinatutupad po natin from 10 p.m. to 4 a.m. in the morning. Nakita po natin kasi na maraming gumagala sa gabi ng mga bata na nadidisgrasya. No? At sila rin, gusto ko maging safe yung mga kabataan dito sa Bacoor. No? Gusto natin pangalagaan. Inaayos natin ang pag-aaral nila. And then sa gabi, biglang may makikita, uuwi, nakalagay na sa isang kabaong isang anak. Diba? Dahil sa walang kwentang napagtripan lang sa kalsada. Kaya ganun po, tayo nagbibigay ng talagang, ito po naman ay sinesave natin sila. Hindi natin sila inuhuli sa gabi. No? Umiikot po ang ating mga tropa dyan. Alam mo, involved dyan lahat. Mga NGOs, barangay, even mga department head, pati mga city councilors natin. Umiikot po sila. No? Binigyan po natin sila ng rotation. Kaya, So Mayor, involved po lahat. ano kaya po ang naging key? Bakit ito tinanggap ng ating mga kababayan? Actually, every patawag ko, sinasabi ko sa kanila to. Ito yung gusto ko maging safe ang mga kabataan. Sino bang gustong magulang na hindi safe yung anak nila? Yeah. Diba na dapat natutulog ka na ng 10 o'clock ng gabi? Diba? Tapasok ka na sa umaga? Diba? Sino bang may gusto yun nun? Yeah. Diba? Kaya po tayo tingin ko, kaya naman po nagpapasalamat din ako sa ating mga Bacoreño na sinusuportahan nila tayo. At sana patuloy na lang pong gawin po ito dahil hindi rin po kami titigil. Hanggat ako po yung mayor, tuloy po ang curfew sa Bacoor para po sa kaligtasan ninyo, mga Bacoreño. At syempre po, bukod po sa curfew, sa pangangalaga rin natin sa mga kabataan, no, pinagbabawal din natin sa Bacoor ang pagbebenta ng mga sigarilyo, alak, sa mga minors. No? Actually, ang curfew, tandaan natin, baka kasi naliligaw yung ating mga kababayan. Hindi lahat ng kabataan. Diba? Ang kabataan, 40 years old and below yan. So ito lang po 17 years and below ang pinagbabawal po natin na gumala sa gabi. Yan. At syempre, pinagbabawal din po natin ang pagbebenta ng mga addictive substance. No? At sigarilyo, alak sa mga minor de edad din po yan. Pinagbabawal po natin dito rin sa Bacoor. At dahil syempre, kailangan din po natin na mapabigyan na maayos na buhay itong mga batang ito. At syempre, meron din tayong pag-iigpit din po tayo. Malimit po tayong magpahuli rin ito. Ito yung mga gumagamit. Ako, napakarami na po namin nahuli dito niyan. Yung gumagamit ng fake na solidarity IDs, na solidarity stickers. I'm sorry. Meron po tayong sticker na in-issue sa ating po mga kababayan dito sa Bacoor. No? Na ito po libre sa mga host natin ng mga subdivisions. No? At pinabayaran ito ng minimal ng ating mga tiga-Bacoor. Libre po ito at marami pong gumagaya. No? Puro peke. Yan po yung mahigpit po natin na pinahuhuli po talaga ngayon. Dahil po ito po yung security naman po ng ating pong mga host na subdivision. Kasi yung sticker lang pong yan, isa lang yung sticker na yan, magagamit mo in 3 years yan, mapapasok mo yung mga subdivision na kapartner po natin. Ginawa po natin to para ma-issue yung traffic. Para makaluwag po sa ating mga kalsada. Na pumasok sila, magamit nilang diversion yung mga subdivision. Kaya po natin ginawa na magkaroon ng solidarity sticker sa ating mga kababayan. Kaya yan, no, paalala po sa ating mga kababayan, huwag po kayong bibili kung kani-kanino po. Meron po tayong opisyal na siya pong nagdi-distribute ng ating pong solidarity ID, ng solidarity sticker, meron po tayong opisyal na dito lang po nyo kukunin sa City Hall po yan or hindi po dun sa Main Square Mall. Paalala sa ating mga kababayan din, ako, alam mo Rico, talagang maraming rampant na feke na solidarity route stickers natin. No? Kaya wag po kayong bibili kung saan-saan. Ito lang po ay makukuha dito po sa City Hall or dyan po sa Main Square Mall na extension office po natin. No, babala po to. Hindi po kami titigil dahil po ino-protectionan po namin dito yung ating po mga kapartner na subdivision. Gusto po natin na yung papasok sa kanilang subdivision ay safe po sila. We're actually towards the tail end already, no, of our interview. Siguro Mayor, isa lang, nabalitaan ko, birthday daw kahapon ni Vice Mayor. So, Oo. baka pwede po ba nating batiin si Vice Mayor? Oo, ako si Ate Vice, ayan.
Vice Mayor Rowena Mendiola, ate, nako, happy birthday. Ako, alam ko na talagang, ayan, 60 plus na si ate. Wow! And 60 January na. 8 yung birthday niya. Oo, kaya nga, nakakatuwa dahil sinamahan niya ako maglingkod sa Bacoor. Right. Dahil alam ko sa kanya, alam mo, simula nung nawala yung asawa niya, no, medyo nahirapan siya. Pero I know she's doing her best para sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya. Kaya I wish you all the best. Basta kami nandito, ang Bacoor nandito para sa iyo, ate. Happy birthday. Happy birthday, Vice Mayor. Mayor, siguro parang ngayon gusto ko lang hingan ka ng mensahe para sa mga taga-Bacoor. Siguro hindi lang sa mga taga-Bacoor, but kahit sa mga manonood sa buong Pilipinas. No? So, Pero alam mo, meron pa akong gusto dagdag. Alam mo, sige isang po, Mayor. programa at proyekto pa natin, ito yung pabahay. Marami Okay. tayo ngayon. May mga lupa tayong binili ngayon. Okay. Matatayuan natin dyan sa Sapote, meron tayong Alima, Okay. meron din tayong Salinas at Dulong Bayan. And we're trying to, kasi meron problema lang talaga sa DSUD ngayon. Medyo mahaba yung proseso nila when it comes to PPP. Pero may ginagawa kami na alternate. No, may 4 tayong pabahay na Pero ilan pong bahay ang tinitingnan hopefully natin? kasi At mid-rise ilang to pamilya? high-rise eh. Okay. So, 1,000 pamilya rin may lalagay natin doon sa ating 4 na site. Ano side? But meron tayong ongoing na ngayon. No? Meron tayong isang ongoing sa Siyudad Kaunlaran. Nakapag-transfer na tayo ng more than 400 families doon. Good. 500 families to be exact. So, yun. And then, ito kasi kailangan natin. Marami tayong kababayan na gusto ko rin magkaroon sila ng permanenteng tirahan. Right. Kasi talaga nahihirapan kami. Marami tayong mahirap sa Bacoor. Alam mo, ang 4 piece ng Bacoor is more or less 10,000 Yeah. families. Wow. Ang 4 piece. Isa tayo sa pinakamalaki sa Cavite. Right. So, naging challenge siya. Siyempre, pagka mahihirap, nandiyan dyan lahat ng kailangan tulong. Right. Kaya medyo nadideplete tayo roon. So, that's why gusto ko iangat ang buhay nila. Karoon silang sariling permanenteng tirahan para at least maiangat natin ang buhay nila. Andun yung mga schools, natatayo tayo schools din. So, yun gagawin natin. So, hopefully, this year, yung 2 pa nating area, inaayos ko lang para ma-start na rin. Kasi mabigat yung private-public partnership pa. Right. So, may other way kaming ginagawa para mas mapabilis. Okay. Kung private na lang, sila na lang tapos DSUD na lang pabahay. Right. Basta ang constituents namin, ang beneficiaries, para yung mga walang bahay sa Bacoor, Yeah. mabigyan po natin. Kaya Mayor, talaga nakikita ko yung puso mo para sa taga-Bacoor, makita ang kapakanan ng mga taga-Bacoor, no? At lahat ng programa mo nakaayon tungo dito. So, Mayor, meron ka bang mensahe para sa mga taga-Bacoor at sa lahat ng nanonood sa atin ngayon? Una, nagpapasalamat ako sa inyo, Rico. At siyempre, sa ating Panginoon na ito, bagong taon tayo ngayon. Diba? At siyempre sa ating mga kababayan Bacoreño, maraming salamat. Na talagang patuloy na sumusuporta at nagtitiwala sa atin. Marami pa tayong dapat pong gawin. Sa tandaan lang po ninyo, pipilitin ko pong maabot ang lahat para po sa inyo. No, gagawin po natin na lahat. Kaya naman po, umasa po kayo si Mayor Strike Revilla, si Vice Mayor Rowena, Kong Lani. Siyempre, kasama na ni Senator Bong at ang buong team Revilla. Itong magiging Vice Governor pa. No, ang magiging Vice Governor natin, magmumula sa Bacoor. Si Board Member Ram, na ating pong magiging Vice Governor. Nakakatuwa. No, meron na rin po tayong at least representante sa provincial government. Kaya naman po mas makakapag-deliver tayo na mas maayos. At siyempre, kasama rin po natin dyan ang ating pong Agimat Party List, si Kong Brian, na maglilingkod po sa atin, sa inyo, no, mga Bacoreño at Caviteño, pati sa mga Pilipino. Dahan nyo lang yan. Mayor, dito sa Bacoor, meron tayong ginagamit na mantra. Ano ba ito at ano ang ibig sabihin nito? Yung strike as one, diba? Gusto natin nagkakaisa ng mamamayan. I envision the city that's livable, no? Kasi nga sa dami ng subdivision dito, di ba? Talagang pinili pa nila yung Bacoor as second home. Kaya naman gusto natin makapagbigay ng dekalidad at napapanoong mga social services, di ba? At lahat kasama na diyan, siyempre ang peace and order and everything na nakahanda tayo lahat. No? Although ang disaster prone ng Bacoor, kaya kailangan tayong laging handa. Kaya kapag at sinabi mong home, di ba? Tahanan to eh. Di ba? Ito yung safest place mo. No, na dapat hiligtas ka pagka nandun ka. That's why yun ang gusto natin maibigay sa mga Bacoreño. Gusto natin maka-feel nila na pagka nandito sila sa kanilang tira, nandito sila sa Bacoor. Safe sila lahat dito. Wow, very good. Sige, Mayor.
pwede mo bang gawin sa atin yung mantra ng Bacoor? Yes. We strike as one dahil sa Bacoor at home ka dito.